totohanan ako. Ano Okay, totohanan sige. ang Salamat, salamat. Salamat. Okay, sige. At wala kayong pag-uusapan dito na hindi nilatag, walang ganun. Dahil question and answer yan, hindi naman yung debate. Baka mamaya, hindi ko ikan nilatag yan, walang ganun. Basta nasa Biblia na pinag-uusapan nyo. O game, sige, Isgad. Tatlong ikaw una, latag maglalatag. lang. Gusto ko may latag. O kaya nga, ikaw mauna maglalatag. O ako mauna 5 minuto. Okay, sige, 3 minutes. Magandang ano po sa inyo alam naman po natin na ang lahat ng tayo nagkasala, kaya nga si Kristo na iiba siya lang hindi nagkasala. Wala namang pagtatalo doon. Ang sabi, ang lahat ng tayo nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At si Kristo lang ay hindi nagkasala, kaya yun ang reason bakit hindi siya tao, kasi hindi nagkasala si Jesus. Ngayon ang tanong, pinalalabas nila na sila ay Diyos dahil hindi sila nagkakasala. Lalabas niyan, sila ay Kristo na rin, sila ay tunay na Diyos na dahil hindi sila nagkakasala. Pero maliwanag lahat ng tao ay nagkasala. Ngayon, ano pong basehan natin na ang lahat ng tao ay nagkasala? Sinasabi po dito sa aklat ng unang 1, ang sabi doon, kung sinasabi ng tao na hindi siya nagkakasala, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos at ang ang salita at ang katotohanan ay wala sa kanya, di ba? Sinasabi din doon kung sinasabi niya hindi siya nagkakasala, ginagawa wala sa kanya ang niluloko niya ang kanyang sarili sa mababaw na salita, 'di ba? Maliwanag ngayon ang sabi doon sa unang kung ikaw ay magkakasala, humingi ka ng tawad sa Diyos. Ibig sabihin, 'yun ang realidad. Ang lahat ng tayo nagkakasala. Ngayon, ang sabi nila hindi sila nagkakasala, wala naman silang maipakitang Bible character sa Biblia na sinabing hindi nagkasala maliban kay Jesus. Meron ba silang may papakita na tao? Mahalaga yung ebidensya, hindi lang bunganga di ba? May papakita ko sa inyo yung ebidensya. Unang-una si Pedro Doon sa Galacia, sinaway siya ni Pablo, di ba? Di ba? Sinaway siya kasi nga ang sabi, siya ay nagiging mapagpaimbabaw, maging si Bernabe nahawa na sa kanyang kapaimbabawan at maging yung mga Hudyong Kristiyano ay nahawa na rin kay Pedro. Kaya galit na galit si Pablo na sinasaway siya, sabi kayo mapagpaimbabaw, maling-mali ang iyong ginagawa. Di ba? Kailan nangyari 'yon, di ba? Wala na si Jesus. Apostol na sila. Matagal nang umakyat si Jesus sa langit, di ba? Bakit nagkasala si Pedro? Ibig pa lang sabihin si Pedro, nakakaigit sila kay Pedro. Si Pedro na apostol ni Jesus nagkasala tapos sila hindi. Si Pablo, 'di ba si Pablo nagkasala, sabi niya, meron siyang gustong gawin, hindi niya magawa sapagkat naglalaban yung kanyang laman at espiritu. Ang gusto ng laman ayaw ng espiritu at ang gusto ng espiritu ayaw ng laman. Kaya meron siyang tinik sa lalamunan na hadlang. Ang tinik sa lalamunan, isang figuratibong salita yan, ng kahulugan ay kasalanan. Merong problema si Pablo na hindi direktang binanggit kung na nagiging dahilan bakit hindi siya nagiging hadlang sa kanya, 'di ba? Si David po ay ang sabi ang kanyang puso, siya ay parang katulad na ng Diyos, 'di ba? Inilarawan sa is na parang katulad na ng Diyos sa kanyang puso. Pero nagkasala pa rin siya, 'di ba? Si Solomon, sa sobrang talino ni Solomon sa kanyang kabutihan, at the end of the day nagkasala pa rin siya. Walang Bible character na pinoportrait na hindi nagkakasala. Kaya ang aking hamon sa kanila, magbigay sila ng Bible character na taong hindi nagkasala. Okay, time na po. Time na Isgad, time na. Tagapaglinaw. Tagapaglinaw, nasan ka na? Okay, tagapaglinaw. Nandito. Unang tanong. Saan mo nabasa sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala? Roma 3:23 yata, yung kung ako nagkakamali. Lahat ng May nakalagay na tao at hindi nakaabot sa kaluwalhatian. Walang Ops! Pakitapos yung sagot. Sandali kapatid. Objection. Ganito. Sumagot ka naman kasi sinabing categorical. So sumagot siya ng talata, tapusin natin sagot. Sige, Isgad. Para tayo humaba. Roma, kung ako nagkakamali, Roma 3:23. Ang sabi doon, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Okay, next question. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong, may nakasulat ba ron na tao? O nakalagay dyan sapagkat ang lahat? Ang lahat baga, at sino bang tinutukoy nagkakasala? Ang hayop? Maliwanag na tao ang tinutukoy dyan.
sabi nga ang lahat ay nagkasala. Objection, Your Honor. Objection, Okay, ano? objection. Objection, moderator. Okay. Ano yun, kuya? Ang tanong ko sa kanya, saan mo nabasa? Ang unang tanong ko, saan mo nabasa na may nakasulat na sapagkat ang lahat ng tao? Sinabi niya Roma 23, wala naman tao doon, kapatid. Ngayon, anong hatol mo? Ano yung tagot? May tanong ka bang categorical doon? Wala naman tanong siya eh. Nagpapahayag siya. May categorical ba? May pagpipilian? Ang tanong ko sa kanya, saan niya mababasa? Wala akong pagpipilian na sinabi. Ang sabi ko, saan mo mababasa na nakasulat sapagkat ang lahat ng tao? Wala naman taong nakalagay doon. Nakalagay lang doon sapagkat ang lahat. Okay. Pero walang nakalagay doon lahat ng tao. O tama naman Okay, siya. Wala nga. O wala mali na namang, siya. Paano ngayon yan? wala namang categorical sa tanong mo. Sagutin mo, Isgat. Sige, wala nga tao, pero automatic yung kung may sense of common sense ka, ang lahat ay nangagkasala nga. O sinong tinutukoy doon tao? Kasi imposibleng hayop yan. Wala namang iba nagkakasala. Okay. Pangalawang tanong. Automatic tumutukoy yan sa tao. O, thank you. Ano ba yan? Okay, Pangalawang tanong. Pangatlo. Pangatlo. Ngayon, sinabi niya lahat ng tao. Maliban na lang kay Kristo na tao, di ba? Sinabi niya. Ang pangatlong tanong ko ito. Si Job ba nagkasala sa paningin ng Diyos? Oo naman, kasi maliwanag na sinasabi, lahat nga eh. Ibig sabihin, lahat ng tao, maging si Job ay nagkasala, hindi nga lang binanggit kung ano yung kasalanan ni Job. Si Job ay naging pamantayan sa pagiging matatag sa pananampalataya sa kabilang pagsubok, pero walang sinabing hindi siya nagkasala sa buong buhay niya. Imaginin mo yan, lahat ng tao nga, hindi ka marunong magsalita. Hindi ka ba nakakaintindi ng Objection, moderator? Ano yung objection? Wala na. Yung sinabi ko kanina, yung tanong ko, si Job ba nagkasala? Sabi niya, oo naman. Pero wala naman daw siya nababasang talata. Paano nga yun, kapatid? Yun. wala Kasi yung tanong ko kasi, hindi naman niya nasasagot. Wala Ganito, naman sagot. Kasi Walang talata. wala ka naman kasing categorical na sinabi. So, ano man ang isagot ni Isgat, tanggapin mo at hindi, mag-next question ka. At meron ka naman mamaya 3 minuto para ipahayag yung pagkakamali niya. Okay. Kasi kaya nga kayo nagtatanungan kasi hindi kayo magkasundo. Okay, Hindi kayo sige, nagkakasundo sige. eh. Salamat kapatid. Ngayon, sabi niya, walang taong hindi nagkakasala. Walang taong hindi nagkakasala kasi sapagkat daw ang lahat ng tao ay nagkakasala. Unang-una at pangalawang tanong ko sa kanya, hindi niya nasagot ng biblical. Ngayon, sa pang-apat na tanong ko ay ito. Doon sa ipinahayag niya kanina, nasa unang Juan 1:8, ang sabi niya ganito, sinungaling daw yung hindi nagsasabi na siya ay hindi nagkasala. Sang-ayon naman ako sa kanya doon. Pero ang tanong ko, kami bang mga ROG ay nagsasabing hindi kami nagkasala? Kasi ang nagkasala, saka nagkakasala, magkaiba. Tama ba yon? Oo, hindi. Categorical. Tama yun, paulit-ulit na sinasabi ni Dayuhan, hindi siya nagkakasala. Sabi niya, lumapit kayo kay Dayuhan para patawarin niya. Biruin mo, naging Diyos na. O di ba yung lahat ng So tama raw pala. Okay, nasagot niya na. Kaya nagtataka nga ako bakit nabula ka ni Dayuhan. Nasagot niya na, tama raw pala si Dayuhan. Oo, sabi nga ni Dayuhan kukunin ko ang yung kaluluwa. Biruin mo, naging ano pa Sabi siya. mo tama yun. Sabi ko nga, tama yung Sandali, wag si Dayuhan. Ako kausap mo. Huwag kayong mag-usap. Objection. Ganito kasi, ganito tagapaglina. Pag sumasagot, hayaan mo matapos. And then, pagkatapos siya sumagot, follow-up question. Para hindi magulo, di ba? Para maayos. Oh, Maganda siguro is God. Brad, tama Ang naman huli yung mong gusto mong sasabihin. mangyari. May categorical na akong binanggit eh. Sumagot siya ng tama eh. tama. Nadinig ko yun, di ba? Tama. Di ba sabi niya tama? Yun na. Tama na pala. Okay na. Adi, Oo nga, sumagot siya tama. sumagot na Sige siya, na, host. ngayon. Kaya sabi ko ngayon, tama na. Teka lang. Hindi. Ganito kasi. Sumagot ng categorical, hayaan natin magpaliwanag. Kaya wala naman oras yung pagtatanong. Pati yung premise sa tanong, wala ring oras. Hinahayaan natin kasi nagtatanong lang naman kayo. Kaya kung sumagot man si Isgad ng categorical, hayaan natin magpaliwanag. And then, follow up ulit sa sunod na tanong. Okay? Pang-limang tanong ulit, tagapaglinaw. Next question, Okay lang. pang-limang tanong. Okay lang kapatid na
Okay lang ba kapatid na mag-adhom, ganun, okay lang? Sa mga Ay. paliwanag, tama ba yan? Tama tayo naman hindi magkaiba. Ito ay education lang ito. Huwag mong kaseryosohin. Next question na. Huwag kang kaseryoso. O, wag ka na mag-adhom, wag ka nga mag-adhom. Hindi mo nag-aadom. So, ngayon, seryoso. Ito ay educational. Hindi ito tayo nagtatalo. Ngayon, na, sige. Hindi mo tayo magkaaway. Ngayon, pang ilang tanong na to, host? 5. Pang 5. Susunod na tanong. Meron bang tama sa nagkakasala? Categorical at talata. walang talata. Pero makikita natin ang lahat Sagutin mo na, yung categorical. Meron o wala? Yan, meron Wala. daw ba o Sabi ko wala? walang talata. Wala. Okay, wala daw tama sa nagkakasala. Word for word sa natanong mo. Pero base sa ebidensya, lahat ng tayo nagkasala. Pero kinalugdan ng Diyos. Si David nagkasala. Kinalugdan ng Diyos, di ba? Si Pablo, si Pedro nagkasala, pero kinalugdan ng Diyos. Kaya hindi ba siya ng pagiging perfecto para maging mabuti ka sa paningin ng Diyos. Next question. Okay, pang-6. Pang-6. Kung walang tama sa nagkakasala, ikaw ba nagkakasala? Categorical o hindi? Yes. Kasi talagang totoo yung sinasabi ng unang 118. Kapag sinabi kong hindi ako nagkakasala, sinungaling ako, dinadaya ko ang sarili ko. At higit pa dyan, ang mas malala, ginagawa kong sinungaling ang Diyos. At higit pa dyan, wala sa akin ang katotohanan. Tanggapin na natin nagkasala tayo. Ano mawawala naman sa atin? Ano bang nakukuha ang pabor sa inyo? Nakakatulong ba yun sa inyo o nakaka-stress lang yan? Salamat. Okay, pang-7, tagapaglinaw. Ngayon, kung walang tama sa'yo, dapat ka bang magpahayag o hindi? Objection, wala mo akong sinasabing walang tama sa akin eh. Sariling bitaw ng bibig mo yan, tagapaglinaw. Wala akong kiniklaim na walang tama sa akin. Sabi ko, nagkakasala ko. Iba ang nagkakasala sa walang tama. Next question. Pakiulit yung tanong. hindi ko na-get. Objection. Pakiulit. Ulitin mo yung tanong, tagapaglinaw. Ang tanong ko, kasi ayon sa kanina mga tanong ko, sabi ko, sa nagkakasala ba may tama? Sabi niya wala. Kasi nga nagkakasala, mali nga yun. Ngayon, kung mali ka, sandali lang, nagsasalita pa ako eh. Ngayon, kung walang tama, dapat bang mangaral yung walang tama? Sabi niya hindi. Ngayon, tinanong ko siya kung nagkakasala siya. Sagot niya oo, nagkakasala siya. So nangangahulugan, putol-putol man ang aking tanong, hindi isang buo, nangangahulugan na wala siyang tama. Kaya tanong ko sa kanya, dapat ka bang mangaral kung wala kang tama? Siyempre hindi, pero wala akong claim. Oo, hindi. Wala akong kiniklaim na wala akong tama. Ang subject natin, hindi ang may tama o may wala akong tama. Ang subject natin, nagkakasala. Napakala ng ano mo, counter tanong mo, walang tama, wala naman akong kiniklaim na wala akong tama. Ang sabi ko, nagkakasala ko. Pero maraming tauhan sa Biblia. Akala ko ba yung tanong ko sasagutin mo? Sinagot ko ang tanong mo. Pumapasok ka kasi. Ngayon, sinabi ngayon, pangilang tanong na to, host? Pang-8. Host, Pang-8. Pangwalong tanong, kapatid. Saan mo man nababasa? May mababasa ka ba sa Biblia? May mababasa ka ba sa Biblia na ginagamit ng Diyos ang nagkakasala? Talata. Walang talata, pero mayroong mga sitwasyon na yung mga makasalanan ay ginagamit ng Diyos. Di ba? Gusto mo ba magbigay ng halimbawa? Di ba si Saul makasalanan? So yan, okay. Ginamit ng Diyos, binago niya si Saul, 'di ba? Mamamatay tao. O 'di ba? Ginamit ng Diyos. May mga yung babaeng patutot, 'di ba? Makasalanan pero ginamit ng Diyos para patunayan. Objection moderator, objection. Ano objection? Sinabi niya walang talata. Tapos nagbabanggit siya sa Biblia. Ano Kasi, ito, kapatid? Tama ba 'yon? Tama kasi word for word ang hanap mo pero may sa pang-unawa, magigets natin na Ang sagot ni Isgad, narinig ko kung ano mo kung meron o walang talata. Ang sabi niya, wala.
walang talata. So ngayon, nagpapaliwanag siya. Pwede naman magpaliwanag, mamaya ikaw rin, pwede ka rin magpaliwanag pag tinanong ka. Kaya ngayon nag-object ako, kapatid, kasi yung pinapaliwanag niya na sa Biblia. Kaya nga sabi ko walang talata, pero merong pangunawa, maunawaan mo na may mga taong makasalanan na ginagamit ng Diyos. Si Saul, makasalanan, ginamit ng Diyos, di ba? Marami pang karakter. Okay, next question. Hindi ang perpekto lang ginagamit ng Diyos, kahit nagkakasala ang tao, ginagamit din niya ng Diyos. Okay. Pangilang tanong na to, kapatid? Pangsyam. Pangsyam. Naniniwala ka ba na nagkakasala ay sa dyablo? Ayon sa talata ng unang Juan 3, ang talata ay 8. Hindi. Hindi. Kasi merong dalawang uri ng kasalanan. Hindi naniwala sa Bible. Hindi raw siya naniniwala. Hindi daw siya naniniwala. Sige, paliwanag mo si God, bakit hindi ka naniniwala? Hindi ako naniniwala. Pakiulit ang tanong na, sabi niya, pakiulit niya tanong, nawala ako kay Dayuhan eh. Naniniwala ka ba sa unang Juan 3:8 na ang nagkakasala ay sa dyablo? Sagot mo hindi. Tama ba o hindi? Hindi lahat. Hindi lahat. Kasi maliwanag na sinasabi sa isang talata, hindi lahat ng kasalanan ay nakamamatay. May kasalanang nakamamatay at may kasalanang hindi nakamamatay. Kaya meron talagang kasalanan pero hindi reason para mapapunta ka sa impyerno. Kaya ang tanong mo kung ang lahat nagkakasala ay sa dyablo, hindi. Hindi lahat. Okay na. May isa pa kuya. Pang-10, pang-last. Isa pa? Meron pa. Pang-siyam pa lang yun eh. May pang-last question. Oo. Last question. Ang mga anak ba ng Diyos nagkakasala? Talata. Talata. Yan sa tanong. Meron. Hindi ko alam ang talata, pero ang sabi ng Panginoon, kapag ilang beses mong patatawarin ang kapatid mo nagkasala sa iyo. Ang sabi ni Pedro yata o Pablo yon 7 beses, pero ang sabi ni Jesus hindi, 77 beses. O ano ang subject, kapatid? Ang sabi, pag puntan mo ang iyong kapatid na nagkasala, kapag siya'y tumanggi, kapag kayo nagkauusap at siya'y umuo, magkakaayos kayo, pero pag hindi, dalhin mo na sa iglesia. O di ba? May kapatid na nagkakasala, kayo naman. Okay, so time na. Ikaw naman na tagapaglinaw, 3 minuto. Okay, maraming salamat, kapatid. Yan na, mula umpisa ng aking tanong. Mula umpisa hanggang sa pang-10 tanong. Lahat ng yun lihis at mga kuro-kurong sagot ang binanggit ni kasi naghahanap ako ng talata. Sa mga nakikinig diyan sa baba, naiintindihan niyo naman siguro ang mga tanong ko at sa mga sagot naman ng aking kaibigan na si Christ is God. Hindi niya nasagot according sa aking mga tanong mula umpisa hanggang katapusan. Sumasagot siya ng kanyang mga kuro, kanyang mga salita na walang basihan sa Biblia. Si Saul daw, lingkod ng Diyos, sabi daw, nagkakasala. Nung si Saul, nung siya'y hari, siya'y hindi nakakagawa ng kasalanan. Pero nung siya ay nagkasala sa Diyos, lumabag, hindi na siya ginawang hari ng Diyos. Hindi na siya lingkod ng Diyos. Ngayon, may mga katanungan ako kanina na meron bang tama sa nagkakasala. Tinanong ko siya ng talata, wala raw mababasang ganon. Napaka liwanag. Kasi sabi niya, wala raw mababasang talata na ganon, na nagkakasala ay may tama. Ngayon, tinanong ko siya, nagkakasala ba siya? Oo. Sabi niya, nagkakasala siya. So nangangahulugan, walang tama sa kanya. Bakit siya nangangaral? Diba? Bakit siya nangangaral? Wala pa ng tama. Ngayon, ano ang ginapangaral niya? Di mali. Napakaliwanag nun. Pag nangangaral ka ng wala kang tama, ang ipapangaral mo mali. Kasi nga walang tama. Bakit pa siya nangangaral? Kaya nga tinanong kita kanina is God. Kung talagang desidido ka, nakausapin ako. Kung desidido ka makipag-debate sa akin. Dahil ayaw kong gawin
Talagang babasagin kita. Hindi pa matitindi yung mga tanong ko sa'yo. Kasi nga kaibigan kita. Pero ikaw mismo, ang nagbabasag sa sarili mo, sa mga sagot mo. Kung walang tama sa'yo, anong pinapaliwanag mo? Kung walang tama sa'yo kasi nagkakasala ka kamo, ano pa yung sinaano mo sa akin dito? Kapatid, walang tama sa nagkakasala. Sa paningin ng Diyos, wala. Wala kang talatang mababasa na may tama sa paningin ng Diyos. Yung nagkakasala, wala kang mababasa nun. Lahat na nagkakasala sa paningin ng Diyos, ayaw ng Diyos. Hiwalay nga ang makasalanan sa Diyos eh. Yun ang dahilan. Salamat. Okay. Okay, time na. Scott, may 10 tanong ka para kay Okay, sabi mo, may talata ba sabi na si Pablo ay hindi nagkakasala? Yun, unang tanong. Okay, unang tanong ha, may Bible verse ba na Wala akong ganun dun. Wala akong nilatag na ganun. inilatag mo si Pablo? 'Di ba si Saul at si Pablo isa lang? Ulitin mo yung tanong. Ulit yung tanong. Huwag kayo mag-usap. Ulit yung tanong. Ayan, moderator, narinig mo ba? Nagpahayag ako kay Pablo, ako para sa kanya lang. 'Di ba si Lahat Saul? para sa iyo, kapatid. Wala akong binanggit para ulitin sa iyo. ko yung tanong. Ay sa Okay. iba. Okay. Ulit yung tanong. Okay. Mayroon bang talata sa Biblia na si Saul ay hindi nagkasala? Okay, pakisagot. Si Saul na naging hari o si Saul ni Pablo? Alin si Saul ni Pablo? Si Pablo na Saul. Si Saulo. Yan, wala. Saulo ba? Saulo? Dinamin mo kasi. Dalawa kasi pagkapangalan, Saul at Saulo, di ba? Saulo si Pablo, pagkakaalam ko eh. Ay, Ano ba? naku po, Diyos ko. Pakilita si God. Kasi Praise nung si God, Apostol pagkita mo Pablo lang ba tayo o si dalawa. Haring Saul? Alam mo naman na si Saul. Ikaw ang bumanggit ng Saul tapos nagmamang-maangang ka na gustong Teka lang, huwag kayo Magkayo pa mag-usap. si Haring Saul. Saulo, saka si Saul. Oh, sige. Oh, Paki- yan. ano, Meron paki- bang Bible pakiklaro. verse na si Saul na kilalang bilang Pablo ay hindi Yun. nagkakasala? Si Saulo yun, bilang Pablo, hindi Saul. Ano na yan? Technicality naman ang iyong palusot. Alam mo naman sinabi ko ng si Pablo. O, host. Sige, ikaw na host. Ang magtuwid sa kanya, hindi na ako. Oh, okay, ang tinutukoy niya Saul, si Pablo daw. O, sige, yun na. Okay na yun. Si Pablo yung Saul niya. Objection moderator, Saul. tagapagpalinaw. Iwasan mo yung mga technicality, mga style. Okay. Wala tayo sa hindi tayo. Ayan na Hindi natin. ako yun, ikaw nga yun. May mali ka wala nga na- dun. Hindi tayo Mali ka nga matatapos. dun. Yung host na nga nagsasabi, mali ka. Sige na, mali Sige, na ako. sige, Sige, mali na ako. Diba, si Apostol Pablo na, sabihin mo kasi Apostol Pablo, wag na yung Saul. May Iba talata kasi sa nga yan. Biblia na si Apostol Pablo ay hindi nagkakasala. Ayun. Talata na sa Biblia, tagapaglinaw, sagot sa unang tanong ni May pinahayag. Slice. Okay. Ang ano ko dito kapatid, objection. May pinahayag ba ako patungkol kay Pablo? Di ba dapat ang aming mga tanong ay naayon na sa pahayag? Tama ba ako mali? Ganito nabanggit ko naman kanina, ewan ko kung nadinig niyo kayo hindi kayo nagdedebate. So wala kayong pinag-usapan na hindi pwede magtanong sa ginamit at sa hindi ginamit na talata. Wala doon. Wala kayong ganun pinag-usapan. Ikaw na nagbigay kanina, host. Ikaw na nagbigay kanina. Ikaw nagbigay ng ganong tema. Na kung ano yung ipinahayag, doon magtatanong. Ikaw nagbigay nun, host. Alam ko Ikaw, host, sinabi. ang nagbigay nun. Alam ko sinabing gano'n. May sinabi ba ako? Wala. Hayaan na nga siya. Wala. Meron ka. Meron. Ang sinabi ko kasi,